Gusto mong maging assistant language teacher dito sa Japan pero hindi mo alam kung ano yung pinakaunang step na gagawin. Huwag kang mag-alala kasi ito yung video na hinahanap mo and I will try my best to be as clear as possible. Ang pinakauna mong gagawin ay type mo lang sa iyong browser ang ALT JET Program PH. Pagkatapos, mapupunta ka na sa website ng Embassy of Japan in the Philippines, particularly tungkol sa ALT under the JET program. Kapag nariyan ka na po sa website ng JET, ang una mong makikita dyan, papansin ninyo yung date, November 9, 2024. Nakalagay po dyan, applications for the 2025 JET program assistant language teacher positions are closed. Closed na po yung para sa 2024 kasi ongoing pa po yung proseso para sa mga lilipad this July or August 2025. Pero yung mga lilipad po for batch 2026, most probably po ang opening ng application would be sa August or sa September. Para maging updated po kayo kung kailan, follow nyo po ang official Facebook page ng Embassy of Japan in the Philippines dahil nilalagay po nila doon kung kailan ang official opening ng application period. Pagkatapos mong mapunta dyan sa website, basahin mo muna ang key duties and responsibilities ng ALT nang sa gayon alam mo naman kung ano po ba yung pinapasok mo. And eto na, kailangan isipin mo muna kung ikaw ba ay eligible para sa position na ito dito sa Japan. Maraming mga bullets ang nakalagay dyan mga kapatid, pero ipo-point out ko lang yung pinaka-importante. Una, dapat ikaw ay graduate ng kahit na ano pong 4-year degree course. When I say kahit na ano, hindi po necessarily na eduk yung kurso. Sa commerce man yan, sa political science man yan, nursing man yan, etc. As long as 4 na taon o higit pa, ang iyong kurso ay pwede kang mag-apply. Sa katunayan, pwede rin naman pong mag-apply na yung mga fresh graduate or yung mga pag-graduate pa lang as long as ka-graduate ka bago yung tinakdang flight. So anong isasubmit mong requirements doon? Patunay o patotoo na ikaw ay magtatapos bago yung araw ng flight doon sa batch na yon. Pangalawa, you must be a Filipino citizen. Having said that, of course, patutunayan yan ng iyong birth certificate o ng iyong passport. Pangatlo, dapat ikaw po ay mentally at physically fit. Patutunayan naman yan, of course, ng iyong medical certificate. I-issuehan ka kasi dapat ng iyong physician or ng iyong doctor na ikaw ay fit to work. At ang pinaka-importante sa lahat, dapat ikaw ay may excellent language ability kasi ito talaga yung pinakalabanan. Just like what I said, pwede ninyong basahin yung iba pong mga eligibility requirements. Ito naman yung mga additional points na maaari ninyong makuha kung nagtataglay kayo ng mga sumusunod. Kung ikaw ay EDUC graduate or kung ang course mo ay English major or English related field. Pangalawa, kung ikaw ay licensed professional teacher. Pangatlo, kung ikaw ay may general teaching experience or qualifications. Pang-apat, kung ikaw ay may Japanese language background. Kung ikaw ay JLPT passer. Panglima, kung ikaw ay may karanasan na sa pagta-travel sa mga foreign countries. Again, these are additional points. Hindi po siya required. So okay lang kung wala kang mga ito. Gusto ko lang i-highlight itong note ng ability ninyo sa paggamit ng English language will be checked sa inyong application documents at of course sa in-house exam. And also remember na ito pong application ay kailangan po ng teaching demonstration in English of course at Nihongo test kung may background ka na sa Nihongo. Hindi po isang beses ang basahan para maunawaan ang lahat ng mga guidelines ng JET program. Hanggat maaari, paulit-ulit po natin itong basahin para mas lubos po natin itong maunawaan. At kapag binasa na po natin ang mga ito, makikita natin na meron po dong mga forms na dapat mong i-fill out. Dito mo na ilalagay yung iyong mga information. Kinakailangan din po ng inyong statement of purpose. Basically, ang statement of purpose, dito mo ilalagay ang iyong intention kung bakit gusto mong magturo sa Japan, ang iyong mga qualifications, at kung bakit ikaw ang karapat-dapat na maging ALT dito sa Japan under the JET program. And of course, you have to collect and complete your documents na naaayon dun sa mga rules or sa mga guidelines na sinet ng JET program. Kailangan religiously, na-follow po natin sila. Ultimo, yung bilang ng mga papel o yung bilang ng mga dokumento na kailangang ipasa. At wag na wag po tayo maglalagay ng mga documents na hindi naman kailangan. Halimbawa, kung 2 letters of recommendation lang po ang hinihingi, hindi po kayo pwedeng magpasa ng 3, ng 4, o ng 1 letter of recommendation. 2 is 2. And syempre, kailangan ninyong mag-prepare ng teaching demo. Nandyan din po yung instructions kung paano ninyo ipapadala o isusumite
yung mga documents. Follow po natin yan ng mabuti para hindi po ma-disqualify yung ating mga papeles. May mga iba pa pong mga documents na kailangan ninyong ilagay, kaya basahin po natin ng mabuti yung mga guidelines. May mga supplemental documents din po katulad ng Statement of Physician, Teaching Certification, ESL, TEFL Certification, Japanese Language Certification, at NBI Clearance. Sundin po natin yung itinakdang araw kailan po isasubmit yung mga documents. Bawal na bawal po tayong mali sa submission kasi madi-disqualify ang inyong application. And ayan po yung address kung saan ninyo ipapasa. Pwede nyo po itong ipasa through any courier services at pwede rin naman po in person po ninyo ito ipapasa. So yun lang, kung may tanong pa po kayo, feel free na ilagay po sa ating comment section. Diyos tagina, agyamanak.